Hello kapatid, kamusta? Wait lang, bago mo i-skip, hayaan mo muna sana na magbigay ako sa inyo ng isang magandang verse sa araw na ito. Ito po ang ating daily devotion na kung saan tayo po ay magbabasa, magninilay at mananalangin. Ang verse po natin for today ay magmumula po kay Saint Matthew chapter 12 verse 33. Ito po yung sabi dito, "Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit." So dito, meron po ako sa inyong papanoorin na isang napakagandang video. Ito po yun, from Pipito Manaloto. Napakaganda po nito. May makukuha po tayong aral. Tingnan niyo po. Ay, Ginagawa niyo dito? syempre, hindi naman namin matiis na hindi ka kasama, kaya sasamahan ka namin kumain. Mas masarap po kumain kapag kasama ka, Tay. Grabe naman kayo. Hindi yun dapat ginawa yan. Okay lang sa akin yun. Siyempre tayo, hindi okay sa amin yun eh. Ganun ba? Thank you. Dalhin niyo na muna to sa pantry. Tapos hintayin ko lang makaalis yung kliyente na. Sige ba? Sige, tara. Sir Marlon? Teka, magkakilala kayo? Tay, siya yung pasahero ko nung isang araw nung nagkaroon kami ng problema. Oo, pero hindi ho ako pinabayaan ni Chito. Napakahusay na bata nito. Teka, anong ginagawa mo rito? Anak ko, si Chito. Anak mo? Anak. Anak ka ng milyonaryo pero nagtatrabaho ka pa rin? Masyado mo akong pinabibilib. At lalo na rin sa iyo, sir. Mahusay ang pagkakapalaki niyo sa anak ninyo. Salamat. Salamat. Pero napaisip ako, kung ganito kayong klaseng tao, siguro mapagkakatiwalaan kayo. Buti katulad dito ni Chito. Mana lang ako sa tatay ko. Paano, Mr. Manaloto? Isarado na natin yung deal. Talaga ho? Oo! Buti na lang nakilala ko tong si Chito. Ito po, napakaganda po ng story ng Pipito Manaloto. Ito po kasing isa sa pinakamagandang example na kung paano po tayo magiging humble. Tsaka, sinasabi rin po sa isang Bible verse from James chapter 4 verse 10. Sabi niya, "Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up." Diba sinasabi rito kung sino ang mga nagpapakumbaba ay sila ang itinataas ng Diyos, at kung sino ang mga nagmamataas ay sila namang ibinababa ng Diyos. Napakaganda po nung pinakita ng Pipito Manaloto. Kasi po sa palabas na to, pinakita na hindi lang basta mayaman yung pamilya ni Pipito Manaloto, o hindi, humble sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ganito rin yung verse na binasa natin kanina, na kapag ikaw ay nagtanim ng magandang puno, makakasigurado kang ang bunga nito ay maganda rin. At kung magtatanim ka naman ng masamang puno, makakasigurado kang ang bunga nito ay masama din. Sinasabi pa rin dito, mga kapatid, na minsan talaga nagsisimula sa tahanan natin kung ano yung nagiging ugali ng mga tao na nakapaligid sa atin. Ganun pa man, hindi naman halos lahat talaga nakakapagbigay ng focus sa mga anak nila, lalo na yung mga malalayo sa pamilya nila, yung mga parents na malalayo dun sa mga anak nila. Hindi naman sila talaga kadalasan nakakapagbigay ng focus sa mga anak nila. Kaya hindi rin natin sila masisisi. Pero, kadalasan, nagsisimula talaga ang isang magandang pag-uugali sa mismong tahanan, dahil dito nagsisimula ang ating unang pagtuturo ng mabuting asal sa ating mga anak. Once na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nakakapag-provide tayo ng napakagandang bunga sa ating puso. Ito yung ibig sabihin ng ang Panginoong Hesukristo, pag tinanggap mo, equals salvation. Yung good deeds, dumadagdag na lang yon. Kusa na yung lumalabas sa atin. Kusa na siyang lumalabas sa ating puso. Dahil ito ang magandang itinanim natin sa puso natin ang Panginoong Hesukristo, kaya nagbubunga rin ito ng napakagandang bunga. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, naway turuan niyo po kami na maging humble sa araw-araw naming buhay. Patnubayan at gabayan niyo po kami
na maging mapagpakumbaba. Sapagkat alam namin ito lamang ang aming daan patungo sa iyo. Alisin niyo po ang aming kayabangan, ang mapagmataas na ugali sa aming katawan, at palitan ito ng puro pagpapakumbaba. Nawa, Panginoon, ang kapatid kong ito na kasama sa akin nagdadasal ay magsilbing aral ang iyong salita. Naway makatulong ito na kami ay magpatuloy na mabago ang aming ugali na hindi maging mapagmataas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga aral at turo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen.